Ngayon, pag-uusapan natin ang romantic thriller na Bad Sister. Tara, nagsisimula ang pelikula sa isang binata na si Jason Brady, tumutugtog ng gitara sa kanyang kwarto. Si Jason ay isang music hero at blogger. Pagkatapos ng summer break, bumalik si Jason at ang kanyang kapatid na si Zoe sa kanilang Catholic boarding school, kung saan sinalubong sila ng headmistress na si Sister Rebecca. Lumapit at binati sila ni Sister Rebecca. Samantala, isang bagong madre na si Sister Sofia ang nakamasid kay Jason at sa kanyang pamilya mula sa bintana ng opisina ng principal. Lumapit si Sister Rebecca upang salubungin si Sister Sofia at pinaalalahanan ito tungkol sa kahalagahan ng pagsunod sa mahigpit na alituntunin ng paaralan. Agad na iniabot ni Sister Rebecca kay Sister Sofia ang isang panyo at inutusan siyang alisin ang kanyang makeup. Pagkatapos ng maikling usapan, sinimulan ng headmistress na ipakita kay Sister Sofia ang paligid ng paaralan. Sa kanilang paglilibot, nakilala ni Sofia si Jason at nalaman niyang magiging estudyante niya ito sa homeroom. Ipinakita ni Sister Rebecca kay Sofia ang kanyang silid. Mag-isa sa kanyang kwarto, pinanood ni Sofia ang mga music video ni Jason sa kanyang laptop. Dahil sa labis na pagkahumaling, hinalikan niya ang screen, na naglalantad na kilala na niya si Jason at may ibang balak sa kanyang pagpasok sa paaralan. Kinagabihan, hindi nakapagpigil si Sister Sofia at palihim na pumasok sa dormitoryo upang pakinggan si Jason habang tumutugtog ng gitara. Kinabukasan, isang sikat na estudyante na nagngangalang Sarah ang nagpakitang gilas kay Jason sa klase. Maya-maya, pumasok si Sister Sofia at napansin ang kanilang interaksyon. Kitang-kita ang selos sa kanyang mukha. Mahigpit niyang sinermonan si Sarah, at ang kanyang tono ay nakakatakot. Paalala ni Sarah kay Sister Sofia na hindi pa siya nagsasabi ng kanyang panalangin sa umaga. Sa kalaunan, sa schoolyard, nagpatuloy ang usapan ni Sarah at Jason. Nagreklamo si Sarah kay Jason tungkol sa kakaibang asal ni Sister Sofia. Habang naghalikan sina Sarah at Jason, biglang lumitaw si Sister Sofia, galit na galit. Inutusan niya si Jason na bumalik sa klase at binalaan siyang lumayo kay Sarah. Kalaunan, pinatawag ni Sister Sofia si Jason sa kanyang silid pagkatapos ng klase, binabanggit ang patakaran ng paaralan na nagbabawal sa mga lalaki na pumasok sa dormitoryo ng mga babae, lalo na sa kwarto ng mga madre. Sa kabila ng patakaran, nagdesisyon si Jason na pumunta. Pagdating niya, napansin niyang bahagyang bukas ang pinto. Sumilip si Jason sa loob ng kwarto at nagulat nang makita si Sister Sofia na nakasuot ng maliwanag na pulang lingerie matapos tanggalin ang kanyang kasuotan bilang madre. Nagkunwari si Sofia na hindi niya napansin si Jason, ngunit naisip ni Jason na sinadya ito. Agad siyang tumakbo palabas ng silid. Kinagabihan, hindi makatulog si Jason habang iniisip si Sister Sofia. Maging sa kanyang imahinasyon, iniisip niyang halikan ito. Samantala, palihim na pumasok si Sofia sa dormitoryo ng mga babae habang natutulog ang lahat. Nilagay niya ang isang pakete ng sigarilyo sa aklat ni Sarah, pinaplano niyang idiin si Sarah upang mapatalsik ito sa paaralan. Hindi inaasahan, nahuli siya ni Sister Rebecca habang ginagawa ang plano. Nagdahilan si Sofia na tinitiyak lamang niya ang seguridad ng dormitoryo. Bagamat nagduda si Rebecca, pinalampas niya ito at umalis. Kinabukasan, sa klase, inutusan ni Sister Sofia ang mga estudyante na buksan ang kanilang mga aklat. Natagpuan ni Sarah ang nakatagong pakete ng sigarilyo, na agad na nagdulot ng pansin mula kay Sister Sofia at sa buong klase. "Ano ang ginagawa niyan sa aklat mo?" tanong ni Sister Sofia. "Hindi ko po alam," sagot ni Sarah. Pinatawag si Sarah sa opisina ng principal. Umiiyak niyang iginiit na hindi sa kanya ang mga sigarilyo, ngunit dahil sa mahigpit na patakaran ng paaralan, nasuspinde si Sarah at pansamantalang inalis sa paaralan. Ang buong paaralan ay sumailalim sa masusing paghahanap, at nakahanap ng bote ng alak sa dormitoryo ni Jason. Habang pinaparusahan si Jason, kinausap ni Sister Sofia ang iba pang kawani at hinikayat silang magpakita ng kaunting konsiderasyon. Dahil dito, pinarusahan si Jason na linisin ang paaralan tuwing weekend. Ang tunay na layunin ni Sofia ay tiyaking mananatili si Jason sa paaralan tuwing weekend. Sa mga flashback, ipinakita ang unti-unting pagkahumaling ni Sofia kay Jason. Sinuri niya ng mas malalim ang buhay nito at natuklasan na may isa pang madre na nagngangalang Sofia na nagtatrabaho sa paaralan ni Jason. Nakipagkita siya sa tunay na madre at pinalayas ito, pagkatapos ay nagkunwaring si Sister Sofia upang makapasok sa paaralan. Mula noon, nagsimula siyang magpakita tuwing weekend habang naglilinis si Jason sa paaralan. Kasama ni Jason ang kapatid niyang si Zoe sa ilalim ng dahilan na nagtutulungan sila sa paglilinis. Ginamit ito ni Sofia bilang pagkakataon upang akitin si Judson. Kinagabihan,
Habang natutulog si Jason, palihim na pumasok si Sofia sa kanyang kwarto at lihim na sinimulang i-record ang nangyayari gamit ang telepono ni Jason. Nagising si Jason at nagulat nang makita si Sister Sofia sa kanyang silid. Lumapit si Sofia sa kanya at sinubukang manipulahin siya upang gumawa ng hindi tamang mga gawain. Sa simula, nanlaban si Jason dahil alam niyang mali ito, ngunit patuloy ang paglapit ni Sofia. Dahil sa mapilit at matinding pang-akit ni Sofia, napasunod si Jason at nagkaroon sila ng isang maselang palakpakan. Kinaumagahan, binalot si Jason ng matinding pagsisisi at kahihiyan sa nangyari. Kalaunan, habang walang tao sa kwarto ni Jason, palihim na pumasok si Sofia at sinimulang amuyin ang kanyang mga damit. Hindi inaasahan, pumasok si Zoe at nahuli siya sa akto. Mabilis na sinermonan ni Sofia si Zoe, ngunit kalaunan ay ikinwento ni Zoe kay Jason ang kanyang nakita. Galit na galit si Sofia at gumanti sa pamamagitan ng pagbibigay kay Zoe ng mababang marka sa kanyang pagsusulit. Pagkatapos ng klase, nagdesisyon si Jason na humingi ng gabay at ipagtapat ang kanyang mga pagkakamali. Sa kanyang gulat, si Sister Sofia at hindi ang pari ang nakinig sa kanyang pangungumpisal. Sa kanilang pag-uusap sa confessional booth, lalong lumampas si Sofia sa tama, na lalong nagpalito sa emosyon ni Jason. Sa sumunod na weekend, dumalo si Jason sa isang party kung saan sinubukang halikan siya ni Sarah. Gayunpaman punong-puno ang isip ni Jason ng mga alaala kay Sofia. Hindi niya kayang magpatuloy, kaya umalis siya sa party bitbit ang isang bote ng alak. Nahuli siya ng mga pulis dahil dito, ngunit biglang dumating si Sofia at nakialam upang tulungan siya. Dinala ni Sofia si Jason sa isang hotel at muling sinubukang pumalakpak sa pagitan nilang dalawa. Ngunit sa wakas, sinabi ni Jason na mali at hindi katanggap-tanggap ang kanyang ginagawa. Ipinahayag ni Sofia ang kanyang matinding pagnanasa na makasama si Jason, at iminungkahi pa na gamitin nila ang yaman nito upang magsimula ng bagong buhay sa Paris. Napagtanto ni Jason kung gaano siya hindi balanse, kaya galit niya itong tinanggihan at pinuna ang kanyang mga mapanlinlang na gawain. Umalis sila sa hotel, at si Jason, na labis na nalilito, naupo sa gilid ng kalsada at tumawag kay Zoe upang humingi ng tulong. Kalaunan, kinausap ng ama ni Jason si Zoe at ipinahayag ang suporta niya sa karera ni Jason bilang music hero. Pagbalik sa paaralan, natagpuan ni Jason si Sister Sofia na walang malay sa kanyang kwarto. Inakala niyang nagtangkang magpakamatay si Sofia sa pamamagitan ng labis na pag-inom ng gamot, kaya't nagpanik siya. Ngunit lumabas na isa lamang itong biro upang makuha ang atensyon at simpatiya ni Jason. Hindi na kayang tiisin ni Jason ang mga manipulasyon ni Sofia, kaya't binalaan niya itong isusumbong sa pari at sa principal ng paaralan. Binaliktad ni Sofia ang sitwasyon at nagbanta na isisiwalat ang kanilang bawal na relasyon sa lahat. Makalipas ang ilang sandali, habang nagtuturo si Sister Sofia, biglang pinutol ng punong guro ang usapan at sinabihan si Sarah na bumalik na sa klase dahil tapos na ang kanyang parusa. Muling naging malapit sina Jason at Sarah, at madalas silang nakikitang magkasama sa mga magkaibigang tagpo. Dahil dito, muling nakaramdam si Sofia ng matinding selos at galit. Nagplano siya ng paraan upang alisin si Sarah sa kanyang landas. Kinagabihan, palihim na pumasok si Sofia sa dormitoryo ng mga babae at inabutan si Sarah sa banyo habang naliligo. Sinaktan niya si Sarah ng paulit-ulit hanggang sa malubhang masugatan ito. Pagkatapos, iniwan ni Sofia ang sabon sa sahig at nagkunwaring nadulas si Sarah at nagkaroon ng aksidente. Makalipas ang kaunting sandali, natagpuan ni Zoe si Sarah na nakahandusay at sugatan. Agad siyang tumawag sa pulis at humingi ng tulong mula sa iba pang residente. Sa pag-iimbestiga, napagpasyahan ng lahat na ang mga sugat ni Sarah ay dulot ng pagkadulas sa banyo. Nagtipon ng mga boarders sa simbahan para magdasal. Pagkatapos ng panalangin, hinarap ni Jason si Sofia at inakusahan ito na may kinalaman sa biglaang pagkawala ni Sarah. Gayunpaman, matapos ang maikling pag-uusap, dumating ang headmaster at ipinakita si Sofia ng kanyang kapatid sa paligid ng lugar. Kahit totoo ang paratang, hindi nagpakita ng takot si Sofia. Sa halip, nagalit siya at tinakat si Jason sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang videotape ng kanilang maselang tagpo. Binalaan niya si Jason na huwag isiwalat ang kanyang tunay na pagkatao, kung hindi ay gagamitin niya ang tape laban dito. Sa katapusan ng linggo, sinundo sina Jason at Zoe ng kanilang mga magulang. Plano ni Sofia na makipagkita kay Jason habang kasama nito ang kanyang pamilya. Nagpaalam siya kay Sister Rebecca na pupunta sa libing ng kanyang tiyahin. Habang kumakain sina Jason, Zoe, at ang kanilang mga magulang sa isang restaurant, biglang lumitaw si Sofia sa harapan nila. Nagulat siya nang makita sila. Malugod siyang binati ng mga magulang ni Jason at inimbitahan siyang sumalo sa kanilang hapunan. Samantala,
Tumawag si Sister Rebecca sa ospital kung saan umano'y nakakonfine ang tiyahin ni Sofia. Ngunit nalaman niyang walang anumang record ng pasyente na nabanggit ni Sofia. Pagkatapos ng hapunan, kinausap ni Zoe si Jason at sinabing dapat niyang sabihin ang totoo tungkol kay Sofia. Habang kinakabahan si Jason sa presensya ni Sister Sofia, inamin niya kay Zoe na nagkaroon siya ng maselang relasyon sa guro at tinakat siya gamit ang mga intimate recordings. Ipinahayag din niya ang kanyang mga pagdududa tungkol sa tunay na pagkatao ni Sister Sofia. Upang malaman ang katotohanan, nagdesisyon sina Jason at Zoe na pumasok ng palihim sa kwarto ni Sister Sofia at sinuri ang kanyang computer. Natuklasan nila na ang tunay niyang pangalan ay Laura Patterson. Sinadya ni Laura na palayasin ang tunay na Sister Sofia upang makapasok sa paaralan ni Jason at makalapit sa kanya. Habang si Sister Rebecca pinatawag si Sofia sa kanyang opisina. Plano ni Sister Rebecca na ibunyag ang lahat ng kasinungalingan ni Sofia at iulat ito sa pari. Gayunpaman, habang papunta siya sa pinto, biglang sinaktan ni Sofia ang kanyang ulo, dahilan upang bumagsak at mawalan ng malay si Sister Rebecca. Nagdesisyon sina Jason at Zoe na iulat ang tunay na pagkakakilanlan ni Sofia kaya pumunta sila sa kwarto ni Sister Rebecca. Sa kalaunan, nagtungo sila sa simbahan upang harapin si Sofia. Sinabi nila na alam na nila ang totoo tungkol sa kanya. At balak nilang ipaalam ito kay Sister Rebecca. Habang tumitindi ang sitwasyon, galit na galit si Sofia at biglang hinampas si Zoe hanggang mawalan ito ng malay, pagkatapos ay agresibong inatake si Jason. Hindi inaasahan, dumating si Sister Rebecca at hinayla si Sofia palayo kay Jason. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Jason ang pagkakataon, kinuha ang screwdriver mula sa kanyang bulsa, at ginamit ito upang pigilan si Sofia. Pagkalipas ng 7 buwan, matagumpay na nagtapos ang lahat ng mga estudyante. At doon nagtatapos ang kwento. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.